Hi Mr. JD, big shoutout niyo po ako sa 21st birthday ko sa May 25. Tagahanga niyo po ako, boss. Ang gaganda kasi ng kwento niyo. Mula sa hari ng apat na dome, Adelo, mamamatay engkanto, at manggagamot ng mga engkanto, pati na rin ang kwento niyo sa mutya ng saging at mandirigmang tikbalang. Sobrang solid po ng kwento na yon. Sana regaluhan niyo po ako, Boss JD, kahit isang marahuyong bracelet lang. Shoutout sa'yo, Jello Codilo. Shoutout sa'yo, kabayan. Maligayang karawan sa'yo. Tignan natin, ano? Message mo ko dito sa aking TikTok. Yan. Lagay natin dyan. Main TikTok ko yan, mga kabayan. At ini-invite ko rin kayo na mag-follow sa personal kong TikTok account para makapag-usap naman tayo. Anyways, dyan, magla-live ako dyan soon habang nagnanarrate para makapagkwentuhan tayo. Yan. Happy birthday, Jello. Maligayang karawan sa'yo. Advance happy birthday. Message mo ako para dun sa marahuyo mo. If ever naman, yung ibang kabayan na gusto mong pa-shoutout, may kaarawan, gusto ko ipabati yung mga lugar ninyo, comment lang kayo dito. Kapag di ko nabasa, ulit-ulitin nyo lang yung comments, mga kabayan. Hanggang sa mabasa natin. Huwag na natin patagalin pa, mga kabayan. Ito na yung nare-request ninyo. Series na to. Isang mahabang kwento tungkol sa digmaan ng mga antingero. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Aldo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Isinilang mula sa angkan ng mga antingero itong si Aldo, ang kanyang ama, mula sa isang angkan na nangangalaga sa baryo. Sa loob ng mahabang panahon, naging tungkulin ng kanilang angkan ang pangalagaan ang buong lugar. Magmula pa sa pananakop ng Kastila hanggang sa pagwawakas ng digmaang pandaigdigan. Ayon sa ama, ang baryo, isang mahalagang lugar, hindi lang para sa mga tao kundi para sa mga engkanto. Sa madaling salita, ang lupaing sakop ng pamayanan ay uri ng tanawan o lagusan. Ngunit hindi lang basta lagusan dahil dito nagtitipon ang mga matataas na uri ng engkanto tuwing 100 taon. Kapansin-pansin din sa lugar ang malalaking ahas. Hinahayaan lang ito ng mga tao dahil alam nila na ito ang palatandaan na patuloy silang ginagabayan ng mga engkanto. Mayaman sa mineral at mamahaling hiyas ang lugar, bagay na ni minsan hindi pinakailaman ng mga taga-baryo. Ito rin ang isa sa mga dahilan na walang sino man mula sa labas ang nakakapasok ng basta-basta. Bay, tignan mo po. May nakita akong kakaibang ahas. Ang ganda ng kulay. Parang kumikinang. Wika ni Aldo habang ipinapakita sa ama na si Kananding ang hawak niya. Bitawan mo ang ahas na yan, Aldo. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag mong huhulihin ang mga ahas na makikita mo? Pagmamay-ari sila ng mga engkanto at sa oras na masaktan mo sila, siguradong mapaparusahan ka. Wika ni Kananding. Siya ang kasalukuyang pinuno ng baryo at ang pangunahing tungkulin nito bilang pinuno, siguraduhing ligtas ang mga nilalang na nagagawi sa kanilang lugar. Hindi ko naman po ito sasaktan, tay. At saka, kamuntikan pa siyang maapakan ng kalabaw, oh. Kaya nga po dinampot ko eh. Pakawalan mo ang ahas na yan. Umakyat ka sa taas. Kanina ka pa hinahanap ng nanay mo. Sige po, tay. Nga po bala, dadalaw daw po ngayon si Namang Seldo, pati na rin po si Manong Omar. May pag-uusapan daw kayong mahalaga. Ganun ba? Tungkol saan na naman kaya ang pag-uusapan? Hindi po nila sinabi sa akin eh. Sila na lang po ang tanongin nyo. Ay na pala sila tayo.
Napalingon si Kananding sa kalsada. Nakita ang isang matanda at binatang paparating. Si Mang Seldo ay isa sa mga nakakatandang kasapi ng konseho at si Mang Omar, ang binatang naatasang mamuno sa pagbabantay ng baryo o sa katawagan ng iba, tanod. Manong Seldo, Omar, napasyal kayo, anong satin? Magandang tanghali, Aldo. Pasensya na kung walang pasabi ang aming pagpunta. Mangyari kasi, may mga dumaan sa tahanan, mga kabataang nahihilig sa pangalap ng mutya. Nagkataong naroon si Umar, kaya nagkaroon ng kaunting komprontasyon. Nasaktan ni Umar ang isa sa kanila. Bakit mo naman pinatulan ng mga kabataan, Omar? Teka, ano ba kasing nangyari? Mabuti pa, Kananding. Manong Aldo, maupo muna tayo sa lilim para maipaliwanag ko na maayos. Napakainit dito eh. Wika ni Omar. Ay nako, pasensya na. Tara sa loob ng bahay, sandali at maghahanda ako ng maiinom. Habang nagmimerienda, pinaliwanag ni Omar ang nangyari sa tahanan ni Mang Seldo. Babalik tayo ng ilang oras. Naglalakad sa kalsada ang mga kabataan nang mapadaan sila sa tahanan ni Mang Seldo upang mangingi ng tubig. Pinaunlakan naman ito ng matanda. Habang kumukuha ng tubig, biglang sumigaw ang isa sa kanila dahil nakakita ng puting paniki na nakasabit sa sanga ng puno. Sinubukan nilang hulihin, ngunit lumipad ang paniki palayo. Akmang susundan pa sana ng isa sa mga kabataan, ngunit pinigilan na sila ni Omar. Pasensya na, pero hindi ko kayo papayagan na habulin ang paniking yun. Wala namang ginagawa sa inyo yung nilalang kaya sana hayaan niyo yung mabuhay. Wika ni Omar. Lumapit sa kanya ang isa sa mga kabataan. Tinutukan ng itak ang binata. Kilala mo ba ako, ha? Sino ka para pagbawalan ako? Wika ng binata. Pasensya na uli pero hindi kita kilala eh. At ako lang naman ang punong tanod sa baryong do. Sa oras namang gulo kayo, mapipilitan akong ipatapon kayo palabas. Ako, ipapatapon ng hamak na punong tanod. Hindi mo kasi ko kilala eh. Kaya ka nakakapagsalita ng ganyan. Pag nakilala mo na ako, baka ikaw pa mismo ang humuli sa paniking yun. Hoy, kahit kilala pa kita, hindi ko din nahayaan na hulihin mo ang kahit anong hayop sa lugar na to. Maigpit naming pinagbabawal ang ganong gawain. Talaga? Kasi para sa tatay ko, walang bawal-bawal. Kahit sino ka pang tarpulano ka, hindi ka niya sasantuin. Ganon din naman ako eh. Kung sino man yung tatay mo, wala akong pake. Sa oras na gumawa kayo ng hindi maganda sa lugar na to, hindi ko rin kayo sasantuin. Aba, loko pala to eh. Nag-amba ng taga kay Omar. Kagad nasalo ni Omar ang kamay nito. Pinilipit ng binata ang kamay hanggang sa mabitawan ng itak. Sakto namang palabas si Mang Seldo. Nakita nito kung paanong itinulak ni Omar ang isa sa mga dayong kabataan. Omar, ano nangyari? Mabaging langit. Kilala mo ba ang binatang yan? Bitawan mo siya ngayon din. Kagad binitawan ni Omar ang binata. May mali silang ginawa sa lugar at sa palagay ko, kailangan nilang managot. Malaking gulo ang pinasok mo. Alam mo ba kung sino ang binatang yan? Anak siya ni Rino ng kabilang sityo. Rino, yung antingero na hindi tinatabla ng bala. Ano naman ngayon? Mamaya na natin pag-usapan. Kailangan nating pumunta sa tahanan ni Kananding. Tinignan ni Mang Seldo ang kabataan. Sige na, magsiuwi na kaya. Nataranta ang mga ito at nagtakbuhan palabas ng baryo.
Ibang klase talaga yung kakayahan mo, no? Hindi ko pa din alam kung paano mong nagagawa yan pero hanga talaga ako. Hindi to ang oras para sa mga papuri. Malaking problema ang kakarapin natin sa oras na malaman ni Rino na sinaktan ng anak niya. Balik tayo sa kasalukuyan. Matapos marinig ang kwento ni Mang Seldo, bahagyang natawa si Mang Nanding. Bakit ba takot na takot kayo dyan kay Reno? Pare-pareho lang naman kayong may kakayahan at isa pa. Kung mali talaga ang ginawa ng anak niya, hindi dapat kinukonsente yung ganon. Yan na nga ang problema. Dahil napakalaking konsentidor niyang si Rino. Ilang beses lang nasangkot sa away ang anak niya. Sa halip na awatin na ba? Ginagatungan palalo. Siguradong hindi niya papalampasin ang nangyari. Handa po kung harapin ang Rino na yun. Kahit hindi pa yan tinatabla ng bala o kahit anong sandata, alam kong ako ang magpapatumba sa kanya. Huwag na nating hayaan na umabot pa sa ganung punto. Mas mabuting pag-usapan ng maayos. Kananding gaya ng sinabi ko, mahirap makipag-usap sa taong yon. Hindi nakikinig at hindi rin gumagamit ng utak. Si Rino ang tipo ng tao na mas gugustuhin pang resolbahin ang problema sa pamamagitan ng basag ulo. Kailangan pa rin nating subukan. Tandaan nyo, hindi maaaring magsimula ang gulo sa baryo natin dahil marami ang maaapektuhan. Hindi lang tayo mga tao, kundi maging mga engkantong umaasa sa lugar na ito. Oho, naunawaan ko po Kananding pero Wala nang pero-pero, Omar. Hihingi ka ng dispensa kay Reno at hindi mo siya kukomprontahin, maliwanag. opo Kananding. Hindi kita narinig. Anong sinabi mo? Opo maestro. Magaling. Buti na yung nagkakaintindihan tayo. Sige na, at may gagawin pa ako. Matapos ang pag-uusap, agad nang umalis sina Tatang Seldo at Omar. Walang nagawa ang dalawa, kundi sumunod sa utos ni Kananding. Bagaman hindi nakikita sa itsura ng matanda, kinakatakutan ito sa kanilang baryo dahil sa kakaibang kakayahan. Ipinanganak na may likas sa kapangyarihan ang matanda. Nagagawa nitong makipag-usap sa mga engkanto at humiling ng tulong mula sa kanila. Maliban dito, may kakayahan din ng matanda na basahin ang isip na kahit sino mang makakainkwentro, dahilan para malaman ang mga susunod nilang kilos. Iniisip pa lang ng kalaban, kinokontra na ni Tatang Nanding. Bukod pa sa mga kakayahan nito, pagmamay-ari din ng matanda ang trabungko ng pinakamatandang ahas sa baryo at nagagawa niyang utusan ang mga ahas, lalo na ang mga banako na sumalakay kung kinakailangan. At dahil sa koneksyon ng matanda sa mga engkanto, nagagawa nitong kausapin ang mga pantas mula sa kabilang dimensyon na siya namang nagbibigay sa kanya ng kaalaman kung paanong babantayan ang isang tanawan. Mahabang panahon din ang ginugol ng matanda sa pagsasanay. Nagbunga ito nang makamtan ang lahat ng kakayahan. Nang sumunod na araw, dumating sa tahanan ni Kananding ang isa sa kanyang mga tanod. Humahangos ito at halos hindi makapagsalita sa sobrang takot. Huminahon ka, Teroy. Anong nangyari? Bakit parang nakakita ka ng 10 demonyo? Maupo ka nga muna. Wika ni Kananding habang inaabutan ng tubig ang tanod. Pasensya na po kayo sa abala, Kananding. Pero may mga grupo po ng kalalakihan na nanggugulo sa plaza at mukhang hinahanap nila si Omar. Wika ng tanod. Kung ganon, nandito na si Rino. Sige, Teroy. Pupunta ako. Mag-iingat po kayo ha. 3 na po sa amin ang napabaksak na mga yun eh. Ilan ba sila? 4 po sila, Kananding. At puro may kakayahan ng haring bakal.
Ganun ba? O siya, dumito ka muna. Sumunod ka na lang mamaya kapag maayos na ang pakiramdam mo. Akmang lalabas na ng bakuran ang matanda nang bigla itong hawakan sa kamay ni Aldo. Sandali lang po. Naiwan niyo si Halas. Wika ni Aldo, sabay abot ng tungkod. Gawa sa sepulkro ang tungkod na ito. Isang uri ng kahoy na matagal na nakababad sa tubig alat. Kaya naman, nagtataglay ito ng natural na depensa laban sa espiritual na atake. Salamat, Aldo. Pakiusap, manatili ka dito. Delikado ang pupuntahan ko kaya hindi kita pwedeng isama. Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi naman ako sasama sa inyo eh. Pupunta ako sa Kakahuyan para maglibang. Ganun ba? O siya, mag-iingat ka. Umuwi bago magdilim. Sige po, Lolo. Lumakad na po kayo. Agad nang umalis si Kananding. Ngunit alam nito, hindi susundin ni Aldo ang sinabi niya. Kaya naman bago tuluyang umalis ng tahanan, nakiusap ito sa mga alagang engkanto na bantayan si Aldo. Saktong pag-alis ng matanda, dali-daling sumunod si Aldo. Naganap ng ibang daan papunta sa plaza para hindi mapuna ng matanda. Pagdating doon, nakita nitong nag-aamok pa din ang 4 na kalalakihan. Nahintulang ang panggugulo nang makitang paparating si Kananding. Anong kaguluhan to? At sino kayo para magsimula ng gulo sa baryo ko? Lumapit sa kanya ang 4 na kalalakihan. Walang pagdadalawang isip na hinila sa kwelyo si Kananding. Sino ka namang matanda ka, ha? Ako ang kapitan ng baryong ito. Bitawan mo ang kwelyo ng damit ko kung ayaw mong pagsisiyan ng mga susunod na mangyayari. Wala akong dapat pagsisiyan. Dahil ang susunod na mangyayari, uuwi ka ng lasog ang katawan at hindi na makikilala ng mga kaanak mo. Wika ni Rino. Masyado kang marahas, kaibigan. Nasa teritoryo kita. Baka hindi ka na makalabas ng buhay dahil sa pagiging arogante mo. At anong kayang gawin ng matandang kagaya mo, ha? Talaga bang gusto mong malaman? Yan nga ang pinunta ko dito eh. Isang pagkakataon pa. Alisin mo ang kamay mo sa kwelyo ko. At anong gagawin mo, tanda? Papaluin ako ng tungkod na yan? Kung kinakailangan. Pero ayoko na sanang gawin eh. Kaso, parang napakahirap mong pakiusapan. Itinaas ni Kananding ang tungkod. Tinapik ng marahan sa ulo ng lalaki. Bigla itong napabitaw at nanginig. Ano ginawa mo sa akin? At saka ano yung mga nakita ko? Aminin ko, matapang ka at malakas. Pero may isang bagay na nawawala sa'yo. Utak. Kung matalino ka, alam mong isang babala ang pinakita ko sa'yo. Ipinakita nito ang mangyayari sa lalaki sa oras na hindi nito pakinggan ang sinabi niya. Nakita kong nilamon ako ng malaking ahas. Totoo ba ang lahat ng iyong tanda? Sino ka ba talaga? Wika ni Rino. Maya-maya ay dumating si Omar kasama si Mang Seldo. Siya lang naman si Kananding, ang kapitan del baryo sa lugar na ito. Isa kang antingero, dapat kilala mo siya. O baka naman nagpapanggap ka lang kagaya ng iba. At ikaw, sino ka namang uhuging ka? Ikaw si Rino, hindi ba? Ang tatay nung isa sa mga kabataang nanggulo dito. Ako si Omar. Hindi ba ako ang pakay mo? Magtigil ka, Omar. Sinabihan na kita. Anong nangyari sa pinag-usapan natin? Patawad, maestro. Pero ang balita ko,
Marami ng pinerwisyong bisita natin. Ako nang bahala dito at manahimik ka dyan at manood. Kung paano kong aayusin yung gulong sinimulan mo. Natahimik si Omar. Muling ibinaling ng matanda ang tingin kay Rino. Isuko mo sa akin yung Omar na yan. Alis ako dito nang walang mapapahamak. Talagang matigas ang ulo mo, ano? Pasensya ka na. Pero hindi ko ugaling konsintihin ang karahasan sa baryo ko. Sana ganun ka din. Unang nanggulo ang anak mo. Inawat lang siya ng isa sa mga tanod ko. Kaso mukhang nasa lahi niyo talaga ang pagiging arogante. Kaya nasaktan siya ni Omar. Wala akong pakialam sa nangyari. Gusto ko lang maturuan ng leksyon ng Omar na yan para makilala niya kung sino talaga ako. Sa kabila ng pinakita ko sa'yo, ayaw mo pa rin magpaawat. O sige, pagbibigyan kita. Pero wag mo sanang sabihin na hindi kita binalaan. Itinumba ng matanda ang hawak na tungkod. Naglabasan ang malalaking ahas mula sa kakawyan. Pinalibutan ng mga ito ang pangkat na Rino, kagaya sa nakita nitong pangitain. Nasa loob ka ng aking teritoryo. At kung hindi mo pa alam, ang lugar na ito ay sagrado para sa mga engkanto. Kaya mahigpit kong pinagbabawal ang anumang karahasan. Pero kung talagang mapilit ka, ipapalamon kita ng buhay sa mga alaga ko. Biglang nabalot ng takot si Rino. Alam niya, walang bisa ang kakayahan laban sa mga engkanto. Kaya nagpasya siya na umatras. Alis kami sa ngayon pero hindi pa ito tapos tanda. Tandaan mo hindi ako titigil hanggat hindi nakakaganti sa ginawa ng Omar na yan sa anak ko. Pati na rin sa pagpapahiya mo sa akin. Gawin mo ang gusto mo. Pero isang bagay lang ang sasabihin ko sa iyo. Sa oras na tumungtong ka uli sa baryong ito, hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay. Dahil sa takot, nagtakbuhan ang apat na kalalakian. Natawa ng husto si Omar dahil sa naging reaksyon nila. Yan, ganyan nga. Tumakbo kayo. Mga walang sinabi. Puro kayo yabang. Bigla itong sinigawan ni Kananding. Omar! Magtigil ka. Alam mo bang ikaw ang dahilan ng lahat ng to? May gana ka pang magsaya. Pumunta ka sa bahay. Mag-uusap tayong dalawa. Wika ng matanda. Matapos ay kagad nang umalis. Samantala sa kabilang banda, dali-daling umuwi si Aldo dahil alam niyang mapapagalitan siya ni Kananding sa oras na malaman na sumunod siya. Swerte lang at naunang dumating ang paslit. Naupo ito sa bakuran na parang walang nangyari. Maya-maya dumating si Kananding kasunod si Mang Seldo. Mukhang seryoso ang banta ni Rino. Ang kinakatakot ko, sasalakayin niya ang baryo. Maniwala ka man o hindi, yun din ang nakita ko sa aking pangitain kanina. Isang malaking kaguluhan. Hindi. Isang digmaan ang mangyayari dito mismo sa baryo ng mga ahas. Tigmaan, mapapagandaan ba natin ito, Kananding? Hindi ko alam, Seldo. Pero mabuti pa magpatawag ka ng pagpupulong sa mga nakakatanda. Pag-uusapan natin kung anong dapat gawin. Ngayon din, Kananding. Ipapatawag kita kapag handa na ang lahat. Salamat, Seldo. At kailangan ko pang disiplinahin ng estudyante ko. Tamang-tama, nandito na pala si Omar. Kayo na po ang bahala, Kananding. Mauna na po ako. Pag-uusap ng dalawa. Nang makaalis na si Mang Seldo, pinaakyat ni Kananding si Omar sa tahanan. Omar,
Sa loob tayo mag-uusap. Aldo, huwag kang papasok sa bahay ah. Maliwanag ba? Opo lolo, dito lang po ako sa labas. Nag-usap na ang dalawa sa loob ng tahanan. Ipinatawag kita hindi para pagalitan, Umar. Tama ang ginawa mong pagdidisiplina sa anak ni Rino. Ngunit dahil din dito, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Nakita ko sa aking balintataw ang isang digmaan. Dito mismo sa baryo ng mga ahas. Kasalanan ko po ang lahat, maestro. Pasensya na po kayo. Wala kang kasalanan, Umar. Ang totoo, matagal ng plano ng samahang kinabibilangan ni Rino na salakayan tayo. Hindi lang nila naisasagawa dahil wala silang sapat na lakas. Ngunit kanina, naramdaman ko ang kakaibang kapangyarihan na nananalaytay sa katawan ni Rino. Hindi siya nagyayabang kanina, Umar. Kung sakaling pinagbigyan ko ang gusto niya, malamang naubos na tayong lahat. Alam ni Omar, hindi nagsisinungaling ang maestro. Ang antas ng kakayahan nito, maaari nang ihambing sa mga pantas ng mga dalakit nun. Nalalaman nito ang mangyayari sa pamamagitan ng isipan. Hindi po ba ang tinutukoy niyong samahan na kinabibilangan ni Rino ay isang kulto? Hindi, Umar. Sila ay mga lehitimong antingero. Malakas ang kasapi ng samahan na yon na dating pinamumunuan ng yumao kong kapatid. Naalala ni Omar ang kwento ni Kananding. Mahigit 20 taon na ang nakakalipas. Bago pa man maitalagang pinuno ng baryo ng mga ahas ang matanda. Nagtatag ito ng isang samahan ng mga antingero na ang pangunahing layunin, isakatuparan ang nasasaad sa banal na kasulatan. Ihanda ang landas na dadaanan ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Sa tulong ng katalinuhan ni Kananding, nagawa nilang malikom ang ilan sa mga kaalaman ng nakatagong pahina ng kasulatan ni Enoch. Dahil sa pagpupursige ng pangkat, nagawa nilang maging malakas. Patuloy na nag-aral si Kananding hanggang sa makamtan nito ang pinakamataas na karunungang pinagkaloob sa tao, ang kaalaman tungkol sa selyo ni Solomon. Ngunit hindi pa na kontento ang matanda. Gamit ang kakayahan ng mga selyo, nakipagkasundo ito sa mga engkanto at kalaunan. Nagkaroon ng pagkakataong maging tagapagbantay ng isang tanawan. Sa paglipas sa mga taon, nagpa siya ang matanda na humiwalay sa kanyang mga kasama. Iniwan ang pamumuno sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi na nito magawang gampanan ng tungkulin dahil sa mga obligasyon na nakaatang sa balikat ng matanda. Nanatili si Kananding sa tanawan. Ilang taon nang nakalipas, sumunod sa kanya ang mga dating kasama hanggang sa binuo nila ang baryo ng mga ahas. Ito ang pinangalan ng matanda sa tanawan dahil napakaraming ahas ang naninirahan sa lugar. Pinangalagaan ng matanda ang buong baryo at kalaunan. Naging ligtas sa sangtuaryo ng mga engkanto sa mundo ng mga tao. Naging kanlungan din ito ng makapangyarihang mutya na siya namang naging dahilan kung bakit maraming antingero ang naghahangad na pasukin ng baryo. Isa din sa kasunduan na nilagdaan ng matanda ay ang pangangalaga ng lahat ng nilalang na maaaring magkanlong sa lugar. Sa paglipas ng panahon, namatay ang kapatid ni Kananding. Napalitan ang pamumuno ng samahan. Isang ganid, mapagmalaki, walang kinakatakutang tao ang humalili, si Tatang Agustin. Ilang beses itong tinangka na pasukin ng baryo, ngunit dahil sa lakas ng depensang nakabalot sa lugar, ni minsan hindi sila nagtagumpay. Balik tayo sa kasalukuyan. Matagal na paghahanda ang ginawa ni Agustin at isa si Rino sa mga yon. Sinanay niya ito para maging mas malakas.
Sa pagdating ng panahon, magkakaroon sila ng pagkakataong manalo laban sa depensa ng baryong ito. Kung ganon, kailangan din po nating maganda. Kung totoo man ang sinasabi nyo, maraming buhay sa baryong ito ang maaaring madamay. Kasalanan ko talaga ang lahat ng to eh. Kaya sana maestro, hayaan mo ko makabawi. Kagaya ng sinabi ko, huwag mong sisihin ang sarili mo. Matagal nang planado ang lahat ng kalaban. Naganap lang ng sapat na dahilan ng kanilang pangkat para pasukin ang ating baryo. Maya-maya, dadalo ko sa pagpupulong ng mga nakakatanda. Nais kong bantayan mo si Aldo. Hanggat maaari, huwag mo siyang papalapitin sa bulwagan. Walang problema. Malinaw po, maestro. Habang nag-uusap ang mga ito, dumating si Tatang Seldo. Kananding, nakahanda na po ang lupon ng mga nakakatanda. Kayo na lang po ang inaantay. Salamat, Seldo. Susunod na ako. Omar, ang binilin ko sa'yo. Ako na pong bahala kay Aldo. Teka, nasan pala yung batang yun, Tatang Seldo? Wala po ba si Aldo dyan sa labas? Ay, nakasalubong ko kanina habang papunta dito. Ang sabi daw ay pupunta sa bahay ng kaibigan. Sundan mo, Omar. Kanina sumunod din siya sa akin eh. Kung sakaling nag-amok si Rino, baka napahamak yon. Alam kong hindi siya pupunta sa bahay ng mga kaibigan niya dahil wala namang kaibigan yun sa baryo. Kung nandito lang sana yung tatay ng binata na yan eh. Pero kilala mo yan ah. Kaya kanyang pasunurin. Huwag kang magpapadala sa panggugoyo ni Aldo. Sige, lalakad na po ako. Agad siyang lumabas ng tahanan upang sundan si Aldo. Mabuti na lang naabutan niya ito sa kakahuyan. Aldo, saan ka pupunta? Anong Umar, kayo pala? Dyan lang po mag-iikot-ikot. Wala akong magawa sa bahay eh. Mag-iikot o pupunta sa bulwagan? Hindi ka pwedeng pumunta dun. May pagpupulong ang mga nakakatanda. Gusto ko lang sana makinig. Tara Manong, punta tayo. Hindi pwede. Bawal makinig sa pagpupulong ng mga nakakatanda. Ako nga wala dun eh. Halika na, pumunta na lang tayo sa ibang lugar. Saan naman tayo pupunta? Teka. Saan ba magandang magpunta kapag mainit ang panahon? Alam ko na. Bakit hindi tayo maligo sa ilog? Mukhang magandang ideya yan, Manong. Pero hindi ako nakapagpaalam kay Lolo. Punta muna tayo sa bulwagan. Tama, magpapaalam lang ako. Hindi na kailangan. Ako nang bahala doon, halika na. Nainitan na ako eh. Nakahinga ng maluwag si Omar nang mailipat nito ang atensyon ni Aldo. Kaso nga lang habang naglalakad papunta sa ilog, nakita nila sa daan si Jano, kasama ang kanyang mga tauhan. Nagtago sila sa malaking puno, kaya hindi napansin nila Jano. Diba sila din yung nakaaway mo nung isang araw, Manong Umar? Oo, sila nga. Huwag ka maingay. Susundan natin sila. At baka may balak na namang masama ang mga yan. Mukhang masaya yan, Manong ah. Tara, dalian mo na. Baka mawala sila sa paningin natin. Isasama kita pero wag kang makulit ha. Susundin mo lahat ng sasabihin ko. Sige Manong. O ano, tara? Tara, dito ka sa likod ko ha. Huwag kang maingay. Marahang naglakad ang dalawa. Medyo distansya sa kinaroroonan nila Jano hanggang sa huminto ang mga ito sa gitna ng kagubatan. Alam ni Omar na sakop pa ng kanilang baryo ang gubat na yun. Sa isip ng binata, may ginagawa na namang kalokohan ang mga ito. Kinapa ng binata si Aldo, pero laking gulat nang wala siyang makapa. Nanlaki mga mata ni Omar nang makita nito si Aldo na may hawak na pamalo, papalapit sa kinaroroonan nila Jano. Hindi niya na nagawang pigilan. Napakalapit na sa mga kalaban. Biglang hinampas ni Aldo sa likod si Jano, dahilan para magulat ito. Aray ko!
Sinong may gawa nun? Hanapin nyo! Laking pagtataka nito. Hindi niya nakikita si Aldo na nakatayo lang sa harapan nila. Muling hinampas ni Aldo ang paa nito. Dahilan para mapatalon sa sakit si Jano. Hindi malaman ni Omar kung bakit hindi makita na makalaban si Aldo. Patuloy na hinahataw ang mga kalalakian hanggang sa tumakbo ang mga ito. Tuwang-tuwa si Aldo nang makitang nauntog ang isa sa mga kalalakihan sa puno. Walang yung mga lamang lupa to. Talagang ayaw nilang pumasok tayo sa lugar na to ah. Wika ni Jano. Ang buong akala nito, mga lamang lupa ang umaatake sa kanila. Patuloy na nagmasid si Omar. Maya-maya pa bumalik na sa kinaroroonan niya si Aldo. Halika na Manong, madadala na yung mga yan. Paano mong nagawa yun? Bakit hindi ka nila nakita? Ewan ko din eh. Natuklasan ko na lang na hindi ako nakikita ng iba pag ginugusto ko. Halika na nga, kailangan na nating umuwi. Baka hinahanap ka na ng lolo mo. Hindi na ba tayo tutuloy sa ilog, Manong? Hindi na. Baka makita pa tayo nila Jano dun eh. Delikado. Baka magkagulo na naman. Natatakot ka ba sa kanila, Manong? Hindi ako natatakot sa kanila. Pero may utos kasi yung lolo mo na wag silang gagalawin kaya tayo na. O sige po. Nagugutom na din ako eh. Dali-daling umuwi ang mga ito. At saktong pagdating nila sa bahay, naroon na si Kananding. Oh, saan naman kayo nagsuot? Maliligo sana kami sa ilog kaso hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Tinakpan ni Omar ang bunganga nito. Ayan mo ako na magsabi sa lolo mo. Sige na, kumain ka na dun. Nagugutom ka na, di ba? Opo, sige. Ikaw na magbahagi kay lolo. Tumakbo papasok ng tahanan si Aldo. Naupo naman sa tabi ni Kananding si Omar. Ano ba ang gustong sabihin ni Aldo kanina? Bakit mo pinigilan? Yun ba? Nakita kasi namin si Jano sa kagubatang sakop ng baryo. May ginawa si Aldo eh. Ngayon ko lang nakita, maestro. Paanong natuto ng sabulag ang batang yan? Nakita mo na din pala ang kakayahan ni Aldo. Likas sa kanya ang paggamit ng sabulag. Hindi ko lang alam kung kailan niya natutunang gamitin ng maayos. Biglang naalala ni Omar ang tungkol sa ama ni Aldo. Hindi niya napigilang magtanong sa matanda. Nasaan na po pala yung tatay ni Aldo? Sa pagkakaalam ko po kasi simula ng sanggol pa lang yan. Nasa pangalaga niyo na ang bata eh. Si Delpin, isa din sa mga naging mag-aaral ko. Hindi ko tunay na apo si Aldo. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong anak. Umalis si Delpin sa aking pangangalaga sa edad na 19. Bumalik ito makalipas ang 4 na taon. Dala-dala ang isang sanggol anak niya daw. Hindi sinabi ng taong yon kung nasaan ang ina ng bata. May misyon daw siya ng mga sandaling yon. Basta na lamang iniwan sa akin. 10 taon na nakakalipas pero hindi pa rin siya nagpapakita. Misteryoso din pala ang pagkatao ng ama ni Aldo. Sa tingin niyo, namana kaya ng bata ang kakayahan ng ama niya? Malayong mangyari yon. Dahil ang kakayahan ni Delpin ay pagpapagana ng mga dasal at enkantasyon. Wala siyang likas na kakayahan sa paggamit ng sabulag. Ang suspetsya ko, baka sa ina ni Aldo nang galing ang kakayahan niya. Nasabi niyong nasa misyon ng tatay ni Aldo. Ano po ba yung misyon niya? Bilang isa sa mga mag-aaral ko, naatasan ko siyang makipag-usap sa mga engkanto. Hindi ko inasahan na magtatagal siya sa mundo ng mga ito. Ngunit, naging matagumpay naman ang misyon niya. Naitatag ang tanawang nasa kanlurang bahagi ng baryo.
Ah, kaya pala may 4 na tanawan sa baryong to. Sino po ba nagtalaga ng 3 pang lagusan? 3 sa mga kasapi ng lupo ng nakakatanda ang nagtalaga. Isa si Tatang Seldo. Malaki din ang naitulong ni Delpin sa pagpapatibay ng depensa ng buong baryo. Dahil ang mga nakausap niyang engkanto, nangako ng 1,000 kawal na ipapadala sa oras ng kaguluhan. Siguro, malakas din si Manong Delpin, ano maestro? Hindi lang malakas, Omar. Matalino din. Kaya nga ginagalang siya ng mga maharlikang dalakit doon. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa talas ng pag-iisip. Nasaan po ba si Manong Delpin ngayon? Hindi ko alam eh. Pero sigurado ko, nasa paligid lang din ang taong yon. Pinagmamasdang lumaki ang kanyang anak. Napatingin si Omar kay Aldo, na noon ay nakasubsob sa mesa. Nakatulog ito matapos kumain. Napaka-inosente ni Aldo. Wala itong kalam-alam sa gulong nangyayari sa paligid. Oo nga ho eh. Pero teka, ano nga po pala yung napag-usapan nyo naman nakakatanda? Paghahanda sa nalalapit na digmaan, Omar. Kailangan nating ipaalam sa lahat ng mga kababaryo ang nakaambang panganib. Nagpadala kami ng mensahe sa mga nasa labas ng baryo at iba pang kasapi. Ano bang oras ay dadating na sila? Kailan po ba magaganap ang digma ang sinasabi nyo, maestro? Walang nakakalam. Pero sigurado ko, malapit na yon. Hindi na natin may iwasan. Mas makakabuting maganda ka na din. Dahil bilang punong tanod, ikaw ang mamumuno sa laban. Ngayon lang po ako naitalaga. Hindi pa nga ako nakakaabot ng 1 taon sa pwesto eh. Paano ko pong mapapasunod ng mga tauhan ko? Wala sa tagal ng pamumuno ang batayan, Omar, kundi sa kung paano kang itrato na mga kasamahan mo. Sa nakikita ko, mataas naman ang respeto nila sa'yo, kaya hindi ka mahihirapan na pasunodin ang mga ito. Pero sa tingin niyo po ba, maestro, gaano po ba kalaki yung digmaan? Maliit man o malaki, Omar, digmaan pa rin yan. At sa oras na magsimula ang laban, marami ang maaapektuhan. Paulit-ulit kong sinasabi, nang sa ganon malaman yung lahat na hindi lang tayong mga tao ang magdurusa, kundi maging ang mga engkanto at ibang nilalang na nakatira sa baryo ng mga ahas. Ano po bang nakita niyo sa pangitain? May paraan po ba na masilip ko din yan? Sa palagay ko, hindi mo na kailangan pang makita ang mga nakita ko. Bakit ho? May tinatago po ba kayo? Wala akong tinatago, Omar. Ayoko lang na makita mo ang kalunos-lunos na sasapitin ng ating mga kababaryo. Ano pong ibig yung sabihin, maestro? Wala nang nagawa si Kananding. Napilitang ipakita kay Omar ang mangyayari. Inilapat ng matanda ang kamay sa ulo ng mag-aaral. Unti-unting naglakbay ang isipan ni Omar sa hinaharap. Nakita nito ang pagsalakay ng malalakas na antingero. Pinamunuan ni Agustin. Natupok ng apoy ang kapaligiran. Nagkandamatay ang mga hayop. At kalaunan, nagmistulang patay na baryo ang lugar. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Nakabalik sa wisyo si Omar nang tanggalin ni Kananding ang kamay. Ibig sabihin wala talaga tayong pag-asang manalo. Baka naman may paraan pa, maestro. Nakita mo naman kung ano nangyari, hindi ba? Wala na tayong magagawa, Omar. Mas makakabuti kung tatanggapin na lang natin ang masaklap na pangyayari. Ang pagpupulong ng mga nakakatanda ay pagpaplano kung paanong ililikas sa mga tao sa lalong madaling panahon. Hindi ko matatanggap ang mga nakita ko sa pangitain.
Alam kong may magagawa pa tayo. Alam kong may ibang paraan. Yan din ang sinabi ko. Pero ilang beses kong sinilip sa aking balintatawang kaganapan. Iisa lang ang tanawing nakikita ko. Walang pagbabago kahit ako, Omar. Naghahanap din ng posibilidad na manalo tayo sa laban. Pero pasensya na. Tadhana ang nag-adya. Ito ang ating kapalaran, Omar. Pasensya na din, maestro. Pero nadidismaya ako sa inyo. Papayag na lang ba kayo na ganito ang mangyayari sa mahigit 20 taon yung pinaghirapan? Patawarin mo ako pero hindi ako mananatili dito para tanggapin ang kamatayan ko. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay umalis si Omar. Hindi na ito nagawang pigilan ng matanda. Naunawaan niya ang nararamdaman nito. Bandang huli, matatanggap din ng binata ang katotohanan. Ngunit masyadong minaliit ni Kananding ang mag-aaral. Dali-daling umuwi si Omar upang kumuha ng mga kagamitan at sandata. Balak nitong salakayin ang kinaroroonan ng mga kalaban at tapusin ang labanan doon mismo sa lugar. Nang makuha na ang lahat ng kailangan, nagmamadaling umalis ang binata. Akmang lalabas na ito ng tahanan nang biglang nakasalubong si Aldo. Saan ka pupunta, Kuya Omar? Sama ko. Hindi ito ang panahon para sumama ka sa akin, Aldo. Delikado ang gagawin ko at maaaring hindi na ako makabalik pa. Dumito ka lang at sana magtagumpay ako para mailigtas ko ang baryo. Kung panganib ang pupuntahan mo, edi mas lalong kailangan mo ng kasama. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako nakikita eh. Huwag nang matigas ang ulo, Aldo. Umuwi ka na. Ikaw ang masyadong matigas ang ulo. Sa tingin mo mananalo ka sa kanila kung susugod kang mag-isa. Nagulat si Omar. Nag-iba ang boses ni Aldo. Nakatalikod ito, kaya hindi niya nakita kung sino ang nagsasalita. Dali-daling lumingon ang binata at nanlaki ang mga mata. Nang makita ang isang matipunong lalaki, wala itong damit pang itaas at punit-punit ang pantalon pang ibaba. Sino ka at nasaan si Aldo? Nandito ako, Manong Omar. Siya nga pala ang tatay kong si Delpin. Kung ganon, alam mo ang tungkol sa tatay mo? Oo naman. At siya din na nagturo sa akin kung paano maglaho. Masyadong mapanganib ang gusto mong gawin, bata. Sa oras na makapasok ka sa kuta ng mga kalaban, wala nang pag-asang makalabas ng buhay. Pero hindi ako pwedeng manatili lang sa isang sulok para tanggapin ang kamatayan ko at ang katapusan ng baryong to. Kailangan may gawin ako, Manong Delpin. Alam ko, kaya nga ako bumalik. Huwag kang mag-alala. Kung ang pangitain ni Kananding ang pinagbabatayan mo ng mga mangyayari, walang saysay ang mga yun. Kahit kailan, hindi pa nagkamali ang pangitay ni Maestro. Tama ka. Mapagkakatiwalaan ang balintataw ng matandang yun. Pero matanong kita, makita mo ba ako sa mga pangitain? Biglang napangiti si Omar dahil tama ang sinabi ni Delpin. Maaaring mag-iba ang kapalaran ng baryo ngayong nandito na siya. Nabuhayan ng pag-asa ang binata. Unti-unting nawala ang pag-aalala. Tama po kayo. Maaaring magbago ang lahat ngayong nandito ka na. Pero ano po bang balak niyong gawin? Simple lang. Wala. Sige. Ano? Teka, anong wala? Wala tayong dapat gawin, Omar. Hayaan natin silang sumugod at saka tayo gaganti. Gaganti? Tayo kung kailan nakapasok na sila sa mga depensa ng baryo? Ayos ang husay mo rin pala. Maganda yung kakalabasan yan. Hindi mo nauunawaan ang sinasabi ko. May kasunduan ako sa hari ng mga dalakit nun. At ako ang nagtatag ng isa sa mga tanawan dito.
Makikita mo na lang ang mga magaganap sa oras na makaramdam ng panganib ang mga inkantong ahas sa paligid. Paano ang mga taong madadamay? Alam mo ba ang magiging kilos ng kalaban? Masyado kang nag-aalala. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Marahil, hindi mo pa alam ang totoong dahilan kung bakit ako umalis sa baryong ito. Ang alam ko lang, tinupad mo ang kasunduan sa mga dalakit nun. Tama. Tinupad ko ang kasunduang maging punong kawal ng kanilang hukbo. Nasa ilalim ng pag-uutos ko ang maigit 10,000 dalakit nun at 2,000 sa kanila ay mga espiya. Matagal na naming minamanmana ng pangkat nila Agustin dahil nga banta sila sa baryo ng mga ahas. Naikwento na sa akin ni Maestro ang tungkol dyan, pero hindi ko alam na isa ka palang general. Marami ka pang hindi nalalaman sa akin at mas makakabuting wag mo nang alamin. Sa ngayon ipanatag mo ang iyong sarili at kanina pa ako nauuhaw. Gusto kong uminom ng masarap na lambanog. May alam ka ba dito o sa kabilang baryo? Dito sa baryo wala, pero sa mga kasunod na baryo meron. Kaso ang lugar na yon ang kinaroroonan ng kuta ng mga kalaban. At ikaw na din ang nagsabi na sa oras na pumasok tayo, imposibleng makalabas ng buhay. Hindi ka na makakalabas ng buhay kung manggugulo ka. At kapag nalaman nila ang pakay mo, isa pa, iinom lang naman tayo ng lambanog. Wala naman sigurong masama doon. Napangiti si Omar sa mga sinabi ni Delphine. Alam nito ang binabalak ng Ginoo. Nais nitong manmanan ang kilos na mga kalaban. Tama ka nga naman, pero pupunta ka doon ng ganyan yung itsura mo. Baka gusto mo muna magsuot ng damit pangitas. Meron ka bang kakasya sa akin? Napailing si Omar at pumasok sa loob ng bahay upang kumuha ng damit. Paglabas ito, umalis na sila. Bakit kasama natin si Aldo? Hindi ba delikado doon para sa kanya? Kayang pangalagaan ni Aldo ang sarili niya. Paslit lang sa paningin, pero may taglay na kapangyarihan ang anak ko. Isang dalakitno ng kanyang ina, namana nito ang kapangyarihan ng kanilang lahi. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba sa batang yan eh. Patuloy na naglakad ang tatlo palabas ng baryo. May ilang nakakita sa kanila. Ngunit hindi pinagtuunan ng pansin dahil abala ang mga tao sa paghahanda para lumikas. Mukhang naghahanda na ang mga tao para lisanin ang baryo. Mas mabuti nga ang ganito para walang madamay. Bahagyang nakonsensya ang binata dahil sa paniniwala na siya ang nagsimula ng gulong ito. Ako kasi ang nagsimula ng gulo eh. Kaya hindi mo na maaalis sa akin ng mag-alala. Binabagabag ako ng konsensya eh. Nasira ang katahimikan ng pamumuhay sa baryo dahil sa kapusukan ko. Naiintindihan ko, pero hindi naman ikaw ang may kasalanan. Matagal nang banta ang pagsalakay nila Agustin. Ngayon lang sila nagkaroon ng lakas ng loob dahil akala nila hindi na ako babalik sa baryo. Maya-maya pa, narating na nila ang tindahan ng alak. Naupo ang mga ito sa bakanting lamesa. Agad silang nilapitan ng matandang tagasilbi. Mukhang dayo lang kayo sa lugar na to ah. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Isang bote ng pinakamasarap niyong lambanog. Agad namang kumuha ng alak ang matanda. Pagbalik, may dalang kaperasong papel. Ito na ang alak nyo. Tawagin nyo ako kung may kailangan pa kayo. Matapos iabot ang alak at kaperasong papel, muli itong bumalik sa kanyang pwesto. Nagpunas ng mga baso. Binasa ni Delphine ang nakasulat sa kaperasong papel. Ang nakalagay, mapanganib ang mga taong nakaupo sa kabilang lamesa. Mag-iingat kayo. Ganun ba?
Tignan nga natin kung gaano sila kadelikado. Wika ni Delpin, pero inawat ito ni Omar. Ano ka ba? Ang sabi mo wag tayo manggulo. Dahil baka hindi na tayo makalabas. Ano gagawin mo? Kumalma ka. Wala pa nga akong ginagawa eh. Magbubukas pa lang ako ng bote. Napailing na lang si Omar. At nang tumingin siya sa kabilang lamesa, nakita nito na nakatitig sa kanila ang mga kalalakihan. Naku, naloko na. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Tumayo ang isa sa mga kalalakihan, naglakad papunta sa kanila. Tinapik sa balikat si Delpin at naupo sa tabi nito. Ngayon ko lang nakita ang pagmumukha mo dito. Taga saan kayo? Ako nga din eh. Ngayon lang ako nakaamoy ng napakabahong hininga. Abaloko ka! Hindi mo ba ako kilala? Hindi! Sino ka ba? May kayabangan ka din ah. Baka pagsisihan mo yan mamaya. Bakit pa ako mag-aantay ng mamaya kung pwede naman nating gawin ngayon? Teka, sandali lang. Manong, pagpasensyaan nyo na po yung kasama ko ha. Baka pwede naman natin pag-usapan. Ito po, uminom kayo. Wika ni Omar. Sabay abot ng baso sa lalaki. Kinuha naman ito, ngunit binuhos sa ulo ni Delpin. Napangiti ang Ginoo habang pinupunasan ang alak sa kanyang muka. Alam mo kaibigan, wala naman sanang masasaktan kung nanatili kang nakaupo sa mesa mo. Kaso ito ka, nakaupo sa mesa ng taong nananahimik. Hinawakan ni Delpin ang kamay nito, sabay pisa ng hawak na baso. Bumaon ang bubog sa palad ng lalaki dahilan para sumigaw ito ng napakalakas. Aray ko, pakiusap. Bitawan mo kamay ko. Sakit! Masakit. Sa bubog lang nasasaktan ka. Ang lakas ng loob mong manggulo. Nagtayuan ang mga kasama ng lalaki. Akmang lalapit sana, kaso nga lang pinigilan ang mga ito ni Delpin. Kung gusto nyong maiuwi ng buhay ang kasama nyo, wag na wag kayong aalis sa kinakatayuan nyo. Nakaramdam ng matinding kilabot ang mga kalalakihan nang marinig ang boses si Delpin. Maging si Omar, nakaramdam ng matinding takot sa kasama ng mga sandaling yun. Samantalang si Aldo, nakaupo lang sa sulok, nagkukuyakoy. Ganyan ba talaga ang tatay mo magsalita? Nakakakilabot eh. Matakot ka kung kaaway ka niya. Pero kung magkaibigan kayo, wala kang dapat ikatakot. Muling ibinaling ni Omar ang tingin kay Aldo, pati na rin sa mga kalaban. Isa-isang nag-alisan ang mga ito. Naiwan ang kasama nilang kumumpronta kay Delpin. Wala na ang mga kasama mo. Hindi ko alam na napasama ka sa grupo ng mga duwag. Ngayon, kung gusto mong makaalis dito, nang walang kulang na parte sa katawan mo, sagutin mo ang itatanong ko. Kahit ano, wag mo lang ako papatayin. Magaling. Papayag ako. Unang katanungan, kilala mo ba si Tandang Agustin? Oo, kilala ko siya. Pero matagal na siyang patay. Yan ang ikalawa kong katanungan. Pero sinagot mo na. Matalino ka din pala kaso nga lang, hindi ako naniniwala. Nasaan si Tandang Agustin? Sinabi ko nang patay na siya eh. Kung hindi kayo naniniwala, bahala kayo. Pero nagsasabi ako ng totoo. Matagal nang patay ang pinuno ng baryo. Kung ganun, sino ang bagong namumuno? Pinapalakad ng grupo ng mga antingero ang baryo. Walang tiyak na pinuno pero sila ang nangangasiwa ng lahat dito. Kung gusto nyo, hanapin nyo si Rino. Alam ni Delphin na nagsisinungaling ang lalaki. Ngunit sinaktan niya ito para makapiga ng impormasyon tungkol sa totoong pinuno na mga kalaban.
maaari mo bang sabihin sa'kin kung ano ang kinamatay ni Tandang Agustin? Hindi ko alam. Ang tanging nakakaalam ay mga direktang kamag-anak ng pinuno. Kabilin-bilin na nila na huwag sasabihin sa mga taga-baryo ang totoong dahilan. Ituro mo na lang sa'kin ang bahay ng kasalukuyang pinuno. Hindi ko alam kung nasaan ang tahanan ng pinuno, pero alam ko ang kuta. Itinuro ng lalaki ang kuta na mga kalaban. Napailing na lang si Umar sa kakaibang taktika ni Delpin. Ang bunga kala ko, papatayin mo na yung taong yun eh. Pero sa totoo lang nakakatakot yung aura mo kanina. Hinding-hindi ko siya papatayin dahil kailangan kong malaman kung nasaan ang kuta ng kalaban at isa pa. Hindi rin ako naniniwala na patay na si Tandang Agustin. Malakas ang taong yun at hindi siya basta-basta matatalo. Kung gano'n nagsisinungaling ang taong yun, tama ka at maaaring patibong ang tinuro niyang daan kaya maging alisto ka. Sa palagay ko hindi, Manong. Tignan mo sa gawing yun. Hindi ba yan ang kuta na hinahanap natin? Napalingon si Delpin sa direksyong itinuro ni Omar. Nakita ang maliit na pamayanan, bantay sarado ng ilang kalalakihan. Ito na nga ang hinahanap natin, Omar. Dito lang kayo. Aldo, huwag kang aalis sa tabi ng Manong Umar mo. Teka, saan ka pupunta, Manong? Susubukan kong alamin ang kanilang plano. Sa palagay ko, naghahanda na din sila sa pagsalakay. Dali-daling bumaba ng burol sa Delpin. At nang marating nito ang bukana ng kuta, nagtago ang Ginoo sa isang tumpok ng dayami. Doon nakita niyang nakatayo ang isang matanda, nasa kalagitnaan ng napakaraming tao. Alam ni Delpin na ang bawat isa sa mga ito, malalakas na antingero, kaya kailangan niya ng ibayong pag-iingat. Nasa distansya ang Ginoo, kung saan sapat lang para marinig ang sasabihin ng matanda, habang iniiwasang maramdaman siya na makalaban. Sa kasalukuyan, alam na ng mga taga-baryo ng Ahas ang balak nating pagsalakay. Alam na din nila na wala silang panalo dahil iilan na lang ang natitirang may sapat na kaalaman para talunin tayo. Sa madaling salita, sa atin ang tagumpay. Wika ng matanda. Napagtanto ni Delpin na ang matandang yon ay walang iba kung hindi si Tandang Agustin. Ano po ang plano niyo, Supremo Agustin? Susugod tayo sa kalagitnaan ng kanilang paglikas. Bukas ng umaga, sisimulan natin ang atake. Kaya magsipaganda kayo. Magpaalam sa inyong mga mahal sa buhay at mga anak. Maaaring hindi na kayo makabalik ng buhay. Pero tandaan nyo na ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababaryo at kapanalig. Nang malaman ni Delphin ang balak ng kabilang panig, dali-dali itong umalis. Umar, kailangan makabalik kayo ni Aldo sa baryo. Sabihan nyo si Kananding na bukas ng umaga magsisimula ang pagsalakay. Kailangan mailikas sa mga tao sa lalong madaling panahon. Opo, Manong. Ngayon din po alis ako. Pero kayo saan kayo pupunta? Basta, gawin mo na lang ang sinabi ko. Huwag kang mag-alala. Sa oras ng labanan, darating ako, Umar. Malaki po ang tiwala ko sa inyo. Halika na, Aldo! Dali-daling umalis ang dalawa. Pagbalik ng baryo pagdating ng binata, tuloy pa rin ang paghahanda ng mga tao. Ang ilan ay nakalis na, pero marami pa rin ang naiwan. Kaagad hinanap ni Omar si Kananding. Natagpuan ito sa bulwagan ng mga nakakatanda. Saan ka nang galing, Omar? Si Aldo nasaan? Kasama ko po si Aldo. Kasalukuyan siyang nasa tahanan niyo. Maestro, kailangan nating ilikas sa mga matatanda't kabataan, kababaihan ngayong gabi. Bukas ng umaga ang simula ng pagsalakay nila Tandang Agustin. Anong sinasabi mo? Paano mong nalaman ng lahat ng ito, Omar?
Hindi ko po alam kung maniniwala kayo, pero magkasama kami ni Manong Delpin kanina at siya mismo nagsabi sa akin ng tungkol sa pagsalakay. Si Delpin, sigurado ka ba, Omar? Magkakagulo mga tao sa oras sasabihin kong balitang yan. Wala na tayong oras, maestro. Kailangan ng ilikas sa mga tao, kung hindi, pare-pareho tayong mamamatay. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo dahil kung hindi mananagot ka. Hindi lang sa lupon ng mga nakakatanda, kundi pati na rin sa mataas na konseho ng mga engkanto. Itataya ko po ang buhay ko, maestro. Isinusumpa kung totoo ang lahat ng sinasabi ni Manong Delpin sa akin. Nasaan naman si Delpin? Bakit hindi kayo magkasama? Meron siyang pinuntahan. Pinauna kami ni Aldo para magdala ng babala. Tumango si Kananding. Sinabihan ang lahat ng mga tanod na ipakalat ang dalang balita ni Umar. Nang umalis sa mga ito, saka muling kinausap ni Kananding ang binata. Sigurado ka bang si Delpin nga ang nakausap mo? Hindi ko nakita sa pangitain kong taong yan. Yan din ang sinabi niya sa akin. Maaaring ang mga pangitain mo ay nakabatay lang sa katotohanan na wala siya sa baryo. Pero maaari itong magbago dahil nandito na siya. May pag-asa tayong manalo, Tatang, at alam kong mananalo tayo. Kung talagang malakas ang pananalig mo, sige. Lalaban tayo. Pamunuan mo mga tanod at ako nang bahala sa iba nating kasama. Tinipon ni Kananding ang lahat ng mga antengeros sa baryo na may kakayahang lumaban. Ngunit iilan lang sila. Wala pa sa kalahati ng puwersa ng kalaban. Eto na po ba ang lahat ng mga sasama sa labanan? Oo, at mukhang mangangailangan tayo ng malaking himala. Napailing ang matanda. Ngunit nakita nito, hindi pinanghihinaan ng loob ang binata. Hayaan po ninyo kung kausapin ang mga kasama natin. Mga kasama, ngayon pa lamang ay humihingi na ako ng paumanhin. Alam kong malaki ang gagawin niyong sakripisyo at wala akong karapatan para hingiin yon sa inyo. Ngunit narito ako sa inyong harapan. Malakas ang kalaban. Lugi tayo pagdating sa bilang. Ngunit ang tanging kailangan ko ay manalig kayong lahat. Paano kami mananalig kung bilang palang wala na tayong laban? Saan namin huhugutin ang ganong uri ng tapang, Omar? Nakalimutan niyo na ba ang ginawa ng ating mga ninuno? Ipinagtanggol nila ang baryong ito. Buong buhay. At kung hindi sa sakripisyo nila, hindi natin makakamta ng ganitong kagandang tahanan. Ngayon, hayaan nyo na lang bang masayang ang pinaghirapan nila? Hindi nakapagsalita ang mga tao. Pero alam ni Omar na muli nitong napaalala ang sakripisyo ng mga nauna sa kanila. Ilang sandali pa, nagsimula ng magliwanag ang paligid. Nagsipaghanda na din ang mga tanod sa bawat pasukan ng baryo. Samantalang si Omar naman, pinamunuan ang huling depensa. Kasama si Kananding, itinaas din nila ang depensa ng mga lantawan. Nang sa ganun, walang sino man na makakapasok dito at makakapunta sa kabilang dimensyon. Pagsikat ng araw, isa-isang nagbagsakan ng mga tao. Napagtanto ni Omar na dasal pang tigalpo ang tumama sa kanila. Magsipaganda kayo. Magtaas ng depensa. Doblehin kung kinakailangan. Biyasa sa mga dasal pang digma ang ating mga kalaban. Isa-isa tayong nalalagas, Omar. Kunti na lang ang natitira. Kailan dadating ang tulong? Kaunting tiis pa, Tatang Zeldo. Siguradong paparating sila. Sino bang inatay natin? O meron pa bang darating? Tiwala lang mga kasama. May darating na tulong. Tuloy-tuloy ang laban. Pisikal, kumbate, espiritual. Tagisan ng lakas ng gamit at kaalaman sa paggamit ng mga dasal. Unti-unting nalulupig ng hukbo ni Agustin ang mga taga-baryo. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang may balak umatras.
Pinanghawakan ng mga ito ang sinabi ni Omar. Nagsasayang lang kayo ng buhay. Bakit hindi nyo nalang isuko ang baryo ng mga ahas? Hindi namin kailanman isusuko ang pinaghirapan ng mga ninuno namin. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng tungkol sa baryong ito. Higit kanino man. Alam mo kung paanong nagsakripisyo ang ating mga ninuno para itatag ang isang mapayapang lugar kung saan namumuhay ng pantay ang engkanto at mga tao. Namumuhay ng pantay. Kailan pa naging pantay ang mga tao sa engkanto? Isinumpa sila ng Panginoon, mga rebeldeng anghel, mga nilalang na sumaway sa utos ng Diyos. Kailanman, hindi sila magiging pantay sa estado nating mga tao. Kahit kailan napakakitid ng utak mo. Pero ano pa mang dahilan, hindi namin isusuko ang baryo ng mga ahas. Mauubos lang kayo. Masasayang ang mga buhay. Bakit ba pilit yung pinaglalaban ng para sa mga engkanto? Habang nakikipag-usap, hindi napansin ni Tandang Agustin si Omar. Isang malakas sa suntok ang binigay sa kanya, dahilan para matumba ang matanda. Hindi lang para sa mga engkantong ginagawa namin, kundi para sa lahat. Hindi pansarili, kundi para sa mga nilalang na nais kumanlong sa lugar na ito. Ngayon kung sisirain niyo ang kapayapaan at aangkinin ang baryo para sa makasariling dahilan, pasensyahan tayo pero dadaan ka sa bangkay ko. Yan talaga ang mangyayari, binata. Huwag kang mag-alala, darating tayo dyan. Tatandaan ko ang ginawa mong pagsuntok sa akin. Hindi ko papalampasin ang kalapastanganan mo. Huwag kang mag-alala dahil wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. At uulitin ko yan ng ilang beses nang walang pagdadalawang isip. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila Omar at Tandang Agustin, dumating si Jano at ang ama nitong si Rino. Siya din yung taong nagpahiya sa akin eh. Paano ba yan? Mukhang magkakatotoo lahat ng sinabi ko. Nahuli ka yata, kaibigan. Kakasabi ko lang sa pinuno mong ulyanin na hindi niya makukuha ang baryo hanggat may hininga ang mga tao sa baryo. Hinding-hindi kami susuko. Sige lang, magtapang-tapangan ka. Tignan natin mamaya kung hanggang saan ang tapang mo. Sa oras na mabuksan ng mga kasamaan ko ang trangkahan ng impyerno sa lugar na ito. Nagulat si Omar at Kananding sa mga narinig. Hindi nila akalain na ito ang plano ng pangkat ni Agustin. Hindi pala ang mga mutya na nakakalat sa paligid ng baryong ito ang pakay nyo, kundi ang 4 na tanawan. Bakit, Agustin? Ano ang dahilan mo at gusto mong pakawalan sa lupa ang anak ng Diablo? Simple lang, Nanding. Pagtupad sa pangako. Sinumpa ang tungkulin. Ang handa ang kanyang daan sa lupa para sa muling pagbabalik. Hindi ba yan din ang ginagawa nyo? Tama ka, pero sa ibang interpretasyon, hindi anak ng Diablo ang inaantay kong bumalik, kundi ang anak ng Diyos. Talaga bang naniniwala ka sa kalokohan na yan? Kung talagang babalik ang anak ng Diyos, bakit kailangan niya pang pagdusahin ng mga tao? Wika ni Tatang Agustin. Unti-unti nang nagbabago ang itsura maging ang boses. Ang pagdurusa at paghihirap ng mga tao ay kanilang kagustuhan, kaakibat ng pangakong walang hanggang buhay sa kanyang paraiso. Kaya namin ginagawa ang lahat ng ito, karangalan para sa Diyos, hindi para sa mga anak ng dilim. Walang kwenta ang lumalabas sa mga bunganga nyo. Bakit hindi na lang natin tapusin? Nang sa ganun, malaman natin kung sino talagang mananaig. Habang nag-uusap, biglang nakarinig ng mahinang bulong si Omar. Omar, ako ito si Kadilpid.
Sabihan mo si Kananding at ang mga taong tumabi. Paparating ang hukbo ng mga dalakit nun. Napangiti ito. Kagad nilapitan si Kananding. Sigurado ka ba, Omar? Opo, walang duda. Si Manong Delpin nga nagsabi sa akin. Maya-maya pa, nakarinig sila ng malakas na dugongdong ng mga paa ng kabayo. Kasunod nito, pagmarcha ng napakaraming mga paa. Hindi man nakikita ng karamihan, ngunit ramdam nila ang pagyanig ng lupa. Isa-isang naglabasan ang malalaking ahas. Saan ang galing ang mga ahas na ito? Ang akala ko, nagsipag-alisan na ang mga yan rino. Hindi sila nagpakita ng simula natin ng pagsalakay. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling Supremo. Nandito na ang inaantay mo, Omar. Tama ho kayo. Dumating na sila sa wakas. Sino? Sino ang dumating? Si Delpin at ang hukbo ng mga dalakit nun. Ngayon sabihin niyo sa amin, ano nga uli ang gusto niyong mangyari? Tumigil ka. Masyado ka mayabang. Wika na Rino, sabay sugod sa binata. Teka, sandali lang Rino! Hindi na nagawang pigilan ng matanda si Rino. Sinalubong naman ito ni Omar. Nagbanggaan ang mga kamao. Yumanig ang paligid sa lakas ng salpukan. Nagulat si Rino. Hindi nito inakalang may lakas sa tinatago si Omar. Patuloy na nagpalitan ng suntok ang dalawa. Isang taong may kaalaman mula sa Haring Bakal at isang tao na may tangan na mutya ng kalabaw. Bukod pa dito, may kakaibang liksay ng pangangatawan si Omar. Bagay na ni minsan, hindi nakita kahit ni Kadelpin. Nagawang patumbahin si Rino. Sa pamamagitan ng malakas sa suntok sa sikmura, nawalan ito ng malay. Hindi na muling nakatayo. Dali-daling inalalaya ni Jano ang kanyang ama palayo sa lugar. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang nagdilim ang araw. Isa-isang naglapagan ang mga dalakit nun. Nagsipagsugod na din ang mga kalaban na kaagad namang sinalubong ng engkantong kawal. Walang nagawa ang mga kalaban dahil hindi nila kayang banggain ang kapangyarihan ng mga dalakit nun. Marami ang napatay sa kanilang hanay. Nakita ito ni Kananding. Agustin, bibigyan kita ng pagkakataon. Iligtas mo ang sakop mo. Hindi mangyayari yun. Mas nanaisin ko mamatay kaysa tanggapin ang awa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman talaga mabubuhay. Pagkatapos ito, narito ang kawal mula sa konseho ng mga dalakit nun. Hinuhuli ka sa salang pagpatay at panlilin lang. Ang kaparusahan, 2 beses na kamatayan ng kaluluwa at pisikal na katawan. Pinalibutan ng mga kawal si Agustin para hulihin. Hindi na nagawang makapalag ng matanda dahil siguradong mamamatay siya sa oras na lumaban sa mga kawal. Tapusin na natin ang digmaang ito. Walang mapapala kundi kamatayan sa parehong panig. Bumalik na kayo sa mga tahanan nyo at huwag na muling papasukin ang baryong ito. Matapos sabihin ni Delphin ang kataga, isa-isang ibinaba na mga kalaban ang sandata. Nag-alisan. Ikaw pala ang iniintay ng digmaang ito para magwakas. Maling pagkakaunawa ang naging ugat ng lahat. Inakala nila magagawang buksan ang trangkahan ng impyerno mula sa 4 na tanawan. Pero isa yung malaking kaibangan. Ang mga tanawan ay lagusan ng mga engkanto. Sagrado ito para sa kanila, kaya walang anumang mula sa kadiliman ang maaaring dumaan. Mabuti na din at nawakasan na ang kanilang paghahangad na sakupin ang baryong ito. Siguro napagtanto ng mga yon na maling pag-aksayahan ng panahon ng kanilang ginagawa. Pag-uusap ni Kananding at Delpin. Matapos ang labanan,
Muling isinaayos ng mga mamamayan ang baryo at kalaunan ay muling naging payapa. Samantalang si Kadelphi naman, muling nagpaalam sa anak dahil may mga tungkulin na kailangang gampanan. Gayunpaman, nangako ito na patuloy niyang babantayan ang paslit. Si Omar ay nagpatuloy sa pagsasanay sa ilalim ni Delpin. Paminsan-minsan tumatawid ito sa tanawan upang dalawin ang anak at para turuan si Omar. Muling nagbalik ang katahimikan sa baryo. Napanatilang kapayapaan. Wala nang nangahas na pumasok sa lugar dahil pinalibutan ito ni Delpin. Mataas na uri ng sabulag na walang sino man ang maaaring bumasag. Simula noon, wala nang narinig tungkol sa maiwagang baryo. Kahit anong hanap ng mga antingero, hindi nila makita. May paniniwala ang mga tao na nilamon na ito ng kabilang dimensyon. Ngunit para sa mga taong nakatira, mas mabuti nang malayo sila sa mga tao para mapangalagaan ang balanse sa baryo. Sa paglipas ng panahon, nabaon sa limot ang baryo. Wala na ding nagtangka na hanapin pa ito. Sa paniniwalang hindi ka na makakabalik sa oras na makapasok ka sa lugar kung saan naganap ang isang malaking digmaan ng mga antingero sa lugar ng malalakasang tangan o mas kilala sa katawagan na baryo ng mga ahas. Uy kabayan, kamusta? Nag-enjoy ka ba sa kwento natin? Huwag mong kalimutan namang mag-subscribe, mag-like, saka mag-comment naman. Please. Pinilit. Anyways, kung interesado ka dun sa kagaya kay Jello, yung gusto niya Marahuyo bracelet. Yung Marahuyo kasi, ano yan, blessed bracelet. Depende sa spiritual. Kontra sa lahat ng uri ng sumpa na may kasamang rebuelta or sumbalik. Ibig sabihin, kung ano man yung sumpa na nararamdaman mo, kung ano man yung sumpa na ipinataw sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka, visit mo yung www.lekamerchandise.com or check mo yung video. May basket dyan sa baba. Check mo na lang kabayan. Kita-kits sa susunod na kwento. Paalam.